gagawin na. June 2, baliktad. Prosecution panel sa June 11 mula sa June, no? Yan. Wala sa Diba, June. Dapat parang- today. dapat Today, June 2 ngayon eh. So, pinospone niya Mhm. na sana today, pinagpaliban na magiging June 11. Ito ay para unahin daw, sabi ni Cheese Escudero, unahin daw na ipasa muna yung mga meron pang nakabinbi na priority bills bago yung CND adjournment Adjournment. nila sa June 13. O, isang araw na lang yun bago mag-June 13. Correct, di ba? So ayon po kay Senator Coco Pimentel, base sa mismong impeachment rules ng Senado, dapat daw magbigay daan Aha. yung legislative agenda, yung pagsasabatas na para sa proseso ng impeachment. It should give way. Ayan po, mukhang ang nangangamoy banggaan na naman sa pagitan ni Senate President Chis Escudero at si Senador Pimentel. At eto naman, ang alam natin nagsasarili na naman ng biyahe ito si Senate President Chis Escudero na alam naman natin na mali yun. Dahil unang-una, kumbaga nabanggit nga ni Senador Tito Soto na kailangan ang pagdedesisyon sa Senado ay panglahatan, yung mga miyembro, pagdedebatihan, at siyempre, pagboboto. Ito naman si Chis Escudero, sumasariling biyahe na naman base sa kanyang kanyang desisyon. Kaya ito po ang mali ni Chis Escudero. Pero yung de-delay niya o kaya iibahin ng kalendaryo na imbes na sa June 2 ay gagawing June 13, syempre, mali din yun. Pero ito naman si Pimentel, syempre, para silang mali. Ito naman si Pimentel, may silent traitor din. Kumbaga, may galit talaga sa mga Duterte. Kumbaga, kahit na mali na yung isinulong na article of impeachment na yung pang-apat na isinulong, ay sige pa rin siya. Alam niya yan. Alam niya na mali ang isinulong na article of impeachment na ang isinulong ay pang-apat. Dapat tinanong niya, di ba? Yung pang-apat dapat hindi isinulong yan. Dapat yung unang inireklamo na ipinasa, yun dapat ang ipapasa sa Senado. Kaya eto po si Pimentel talagang pursige na matuloy ang impeachment niyan sa Senado. Pero hindi niya alam na wala naman siya talagang laban. Nagkaroon kasi siya dati ng na tungkol sa PDP laban na ang kanyang ama ang nag-founder diyan. Syempre si Tatay Digong ng presidente diyan sa PDP laban. Kaya siguro masama ang loob nito ni Pimentel at yan po nagiging resulta. Gusto niya talagang ma-impeach si Inday Sara. Kaya ito po, ituloy po natin ang video ito. Peter Coco Pimentel, ang tinawag niyang unilateral move. Nag-iisa na nagdesisyon. Unilateral diba? Tama. ang desisyon ni Senate President Francis Escudero na naman. Kasi yung parang yun din ang rinireklamo nung walang sesyon. Yeah. At naka-session break, kaya ayaw munang talagang hihintayin niya yung pagbabalik ng mga sesyon ng mga senador, di ba? Nabago na without consulting the other senators. Yun ang kinasasama ng loob. Ito kasi, palibasa kasi, may nasa likod dyan ni Pimentel May mga nasa likod niya na mga makakaliwa. Talagang gustong isulong ang impeachment. Senador, di ba? They are not being consulted dito sa mga decisions. So ito na naman, unilateral decision na naman po ni President Chis Escudero, Senate President Chis Escudero, na ito baguhin nga yung kalendaryo, di ba? Inipat yung petsa para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, yung reading, yung pagbasa ng verified complaint laban kay VP Sara. Paglabagaan niya ito sa Senate rules. Tama. Paglabag naman talaga sa Senate rules. Dapat hindi na siya ang nagdedesisyon niyan. Kumbaga yung mga miyembro niya ang dapat nagdedesisyon niyan.
Diurong po ni Senate President Escudero yung pagbabasa ng Articles of Impeachment ng House Prosecution Panel na dapat sana ay nakatakda sa June 11. Gagawin na. June 2, baliktad. Prosecution Panel sa June 11 mula sa June, no? Yan. Wala sa Diba? June. Dapat today. Dapat Today, June 2 ngayon eh. So, pinospone niya na sana today, pinagpaliban na magiging June 11. Ito ay para unahin daw, sabi ni Cheese Escudero, unahin daw na ipasa muna yung mga meron pang nakabinbi na priority bills bago yung sinidi adjournment nila sa June 13. O, isa. Kumbaga, alam naman natin, iisa na ang ibig sabihin niyan. Kaya medyo hindi na sila agresibo na talagang isulong yung impeachment na yan para kay Inday Sara dahil nga sa naging resulta ng eleksyon diyan sa Senado. By the number po ang nangyari. Kahit na isulong nila yan. Dahil marami namang kaalyado diyan si Inday Sara diyan sa Senado. Tutusin, may mga senador na ayaw nang isulong yung impeachment na yan. Na ayaw nang makatawid mula 19 Congress hanggang 20 Congress. Diyan pa lang talagang siguro kaya siguro napagdesisyonan na ni Senate President Chis Escudero na tungkol nga dyan sa number ng senador. Kung sabi nga ni Senator Tito Soto na malabo bang makatawid ng 20th Congress yung impeachment na yan. At eto naman si Pimentel, ewan ko kung anong nasa utak nito Talagang sinusulong pa talagang gusto nang ma-impeach si Inday Sara hindi niya pa alam kung anong magiging resulta, kung anong mangyayari sa Senado. Diba? Ang mga 20th Congress talagang kailangan, syempre, kailangan ma-reset yan. Diba? Dapat kailangan ding mapagdebatihan ng mga bagong senador. Papayag ba naman ng mga bagong senador na eto na ang resulta ng Congress, ng 19th Congress, pagbigla na lang nilang asasang-ayunan yan pagdating ng 20th Congress. Malabo po na makatawid yan sa 20th Congress dahil questionin pa ng mga miyembro ng mga senador dyan, lalong-lalo na yung mga bagong upong senador. Bakit nga naman kami sasang-ayon dyan? Kailangan ma-reset yan. Kaya ganun na mangyayari dyan. Araw na lang yun bago mag-June 13. Correct, di ba? So ayon po kay Senator Coco Pimentel, base sa mismong impeachment rules ng Senado, dapat daw magbigay daan yung legislative agenda, yung pagsasabatas na para sa proseso ng impeachment. It should give way. Priority impeachment. Oo, dapat daw gawing i-prioritize yung impeachment. Mambihira ka hindi pa nga nakakapanumpa yung mga, ito talaga si Pimentel hindi pa nga nakakapanumpa yung mga senador na bago Gusto mo na isa lang dyan sa 20th Congress. Diba? Wala rin anya siyang nakikitang dahilan para baguhin yung impeachment calendar dahil ang mismong paglilitis ay mangyayari naman talaga sa July sa ilalim ng susunod na Kongreso at hindi sa natitirang araw ng 19th Congress. Yun na agad ang sinasabi niya 20th Congress na yan bakit mo pa sisimulan ng pagka-trial dyan sa impeachment? Plano niyang hinga ng paliwanag ang liderato ng Senado sa plenaryo sa pagsisimula muli ng sesyon ngayong araw. So ito nga sabi nga ni Senator Coco, kahapon niya ito sinabi. So kinikilala daw ni Senator Coco Pimentel na may debate tungkol sa ganitong uri ng prioritization. So which to prioritize? Ano dapat unahin nila? Unahin ba yung pagbasa ng mga nakabimbing batas dahil nga magsasara na yung 19th Matapos Congress? na sila tama. Sarado Kasi ng pag tindahan. yan, Tama naman talaga. Kailangan tapusin na yung mga nakabinbin na mga batas na dapat nang may kaysa tuparan. Talagang itong si Pimentel, talagang gustong-gusto lang talagang mamulitika na talagang masiraan itong si Inday Sara, pati ang lahat ng mga Duterte. Talagang silent traitor po talaga ang nangyayari sa kanya. pag hindi yan na ipasa ngayon, refiled ulit yan. Correct. Back to zero sila sa 20th Congress. Correct, hindi ba? So, iginit niyang dapat mauna sa kalendaryo yung impeachment. Dahil nga,
mataas na opisyal ng gobyerno ang sangkot. Yun ang sinasabi ko. Mhm. So, dapat daw malaman kung magpapatuloy ba siya sa tungkulin. Mhm. Ibig sabihin, inaakusahan mo na agad na sangkot si Inday Sara sa mga akusasyon sa kanya. Tandaan mo, yung mga nasa kongreso mga talagang mga korap yan. Ang dami-daming mga talagang sinaula-ula niyan si Inday Sara. Ang mga congressman ng 19 Congress ay walang ibang hangarin kundi siraan lang talaga si Inday Sara. Yan lang talaga ang nangyayari. Tapos nakikisawsaw pa si Pimentel sa mga kaliwa dyan na talagang gustong siraan lang talaga si Inday Sara. Yan lang talaga ang gusto niya mangyari. Is not convicted, o siya ay tatanggalin o mapapawalang sala, di ba? Kung Yeah. tatanggalin siya, kung convicted siya, di ba? Mhm. So yun ang rationale ni Senator Coco Pimentel na ang reklamong impeachment laban kay VP Sara inumpisahan ng 19th Congress, correct? Correct. So Oo. ngayon, ang pinagdidebatihan, ilang beses na natin sinabi dito sa ASBN, kung legal na itawid mo into the 20th Congress. Nako. Dapat may due process diyan. Tama. Kung legal na may tawid diyan sa 20th Congress. Kaso, haharangin po 'yan. Talagang haharangin po 'yan. Dahil ang mga senador na na-elect, preparado na po 'yan. Alam na nila ang gagawin nila. Kaya ikaw, Pimentel, humanda ka. Hindi, kumbaga, wala kang kakampi diyan sa mga senador. Congress, iba yun yung binabanggit nila na lahat back to zero yan eh. Supposed to be. Pero Yeah. merong ang Yeah. sa kabilang banda, ang debate, ang Senado daw is not sitting as a legislative body. Mhm. Hindi bilang mambabatas. Kundi Ang isa- Senado ay uupo bilang impeachment Impeachment court. court. And just like any other court, hindi ba? Correct. Supreme Court, ang ginawa example, pag yung mga judge nagkaroon ng pagpapalit ng justices. Yes. Yung mga nakabimbing na kaso na dinidinig nila, tuloy lang yun. Tuloy lang. So yun naman yung kabilang side ng argumento na ang makakapag-decision yan with finality pag hinarap sa Korte I heard Suprema. yun nga ba paliwanag ni Senator Tito Soto. Yes, Sabi niya, oo. mayroong dalawang issue dyan, yung House rules, di ba, tsaka yung impeachment rules. So talagang yun yung pinagdedebatihan nila. So hindi natin alam, so anong mangyayari pagpasok ng 20th Congress? Kasi iba Correct. set up nila eh. Oo, parang we're already anticipating na Mm. yan, that is the issue that's going Correct. to be brought up. Pagbukas pa lang ng 20th Congress, yan agad. di ba? Correct. So pinagtanggol naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada yung pagbibigay ni Escudero ng prioridad Oh, yan. sa Tinan mo. pagpapasa ng mga nakabimbing legislasyon kesa doon po sa impeachment trial ni VP Sara. Tinakti ni Estrada na hindi nila inaabandona yung kanilang tungkulin. Mhm. Nadinggin nga itong impeachment case at tuloy yung paglilitis, no? Nababahalid din sina House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at ACT Teachers Party List Representative-elect Antonio Tino sa naging desisyon po ni Senate President. Ayan, tingnan nyo. Talagang iyang mga si Franz Castro, kinakabahan na po yan. Alam naman natin isa yan sa mga nagsulong ng article of impeachment. Pero may kabalastugan po yan. Kumbaga hindi nila isinulong yung first impeachment article of impeachment. Ang isinulong nila yung pang-apat. Diyan pa lang po talagang preparado na si Rodante Marcoleta na iyan po ay mali. Iyan po ang talagang preparadong re-rest pa kanya. Diyan sa mga prosecutor na yan. Lalo na sa mga congressman na nanalo na nanatili na maging prosecutor. Yan po, re-rest bakan po kayo ni Rodante Marcoleta tungkol dyan. Harang na po yan. Kumbaga hindi na po makakatawid ng 20th Congress yan. Ay haharangin na po ng mga senador at pagdedebatihan po yan. Kung dapat po bang ituloy dahil may mga butas pong nangyari dyan before. Ganyan po ang mangyari. Escudero, abay tumutugmaan nila ang pagkakaantalang ito sa mga usap-usapan ng posibleng pagbabasura na. Ayun. Oh, yun naman pala. Yung pala yung kinakabahan na si Franz Castro na mabasura, na totoo namang mababasura pagdating sa 20th Congress. O, sige, pagpatuloy natin. Gawin natin na ituloy nyo. Sige. Para lang masiraan si Inday Sara. Ganun ba? Pero, nasa kanya po ang kaalyado. Ang number ng mga senador, nasa kanya po. Tingnan nyo,
Si Senador Jingo Estrada, ayaw na ng impeachment. Number 1 na yan. Yan na po ang mga senador na ayaw sa impeachment. Example lang po yan. Sabi nga ni Ng Senator Amy, impeachment. wala na yan. Sabi ni Yan. Si Senador Amy Marcos pa. Di ba? Wala na raw. Basura na raw. Mga basura rin kasi yung mga Franz Castro na yan eh. Lalo na si Coco Pimentel. Mga basura lang din ang mga isinusulong nyo. Kaya magiging basura rin kayo. Amy, wala na yan. Tapos na yan. Pagdating ng 20th Congress, di na matutuloy. Lalo si Amy pa naman candidate din for Senate presidency. Correct. O, Biglang diba? nagkaroon Oh. ng panibagong contender sa Senate presidency. Correct. Usap-usapan din daw. Kaya nga, tama rin yung ginawa ni Senate President Chis Escudero eh. Noong mga nakaraang araw, before election, talagang nagpupursige at talagang atat na atat yung mga nagsusulong ng impeachment na umpisahan na. Pero ang ginawa ni Chis Escudero, kailangan may rules. Kumbaga, hindi muna umpisahan dahil nakabakasyon eh, di ba? Sarado ang Senado. Yan po ang nangyayari. Meron mga tumatawag daw sa kanya, urging her to run. At saka nga kasi, dun sa bukod pa dun sa sa issue ng pwede bang itawid into the 20th Congress yung inumpisahan na 19th. ng 19th Congress, bukod pa dyan yung ang composition ngayon ng Senado. Senado, kung susumahin mo yung komposisyon ng bagong Senado, malamang na malamang maa-acquit talaga ang VP Sara. Di ba? Number 1 yan, maa-acquit ang VP Sara dahil nasa kanya ang numero ng Senado. Kaya eto si Franz Castro, wala na, talagang basura na. Basura na ang isinulong ni Franz Castro. Kabadong-kabado na. Ito ang number 1 na talagang bumabati ko sa Duterte. Isa rin tong basura sa Kongreso na talaga namang may ambisyon pa. 'Di ba? Kumandidato pang senador, na akala niya mananalo siya. Hindi naman. Ang daming ang galit sa kanya dahil may kaso pa nga siya. Kung ano yung pinaggagawa mo sa Kongreso, nakarma ka. Dahil sa ginawa mo sa Kongreso, nagkalat ka. Kung anong basta ka na lang nagpa-contempt sa staff ni BP Sara, di ngayon, hindi ka nanalo. Pagka nanalo si Inday Sara sa impeachment, alam na natin. O kaya ma-acquit, o kaya maharang dyan sa Senado. Alam na natin ang mangyayari sa kanya. So, kinusyon din ng August 21 movement yung pagkaantala po sa impeachment trial. Lalo pa seryoso, hindi dokumentado at nangangailangan ng agarang tugon ang mga issue laban kay VP Sara. Naniniwala naman si dating Senate President Franklin Drilon na maaaring umabot po sa Korte Suprema Yan. ang pagkontra po sa jurisdiction ng Senado sa impeachment trial ni VP Sara. Hindi niya kakaiba at mali kung maglabas man ng Korte Suprema ng temporary restraining order. Yup. Bagamat ang Senado nga niya nagtatakda ng panuntunan doon nga sa kanilang impeachment rules para sa impeachment trial, maaari niyang May nakabinbin pang sinulong reklamo si Inday Sara sa court, Supreme Court na wag mo inirereklamo niya nga may mali nga at may butas ang impeachment na isinulong sa Senado. din ng Korte Suprema yung karapatan at kapangyarihan nito ayusin kung magkakaroon ng abuse of discretion. Inabuso nila yung kanilang discretion, di ba? Sinabi naman ng election lawyer, Attorney Romulo Macalintal na maaaring malaman ni VP Sara ang tsansa niyang mapawalang sala sa impeachment sa pamamagitan ng paghahain ng motion para questionin nga yung jurisdiction sa Senado ng Senado sa impeachment complaint. Mahalagang legal na question. Ito yung legal question, Anya. Ito na. Maaari bang itawid yung impeachment ni VP Sara from the 19th Congress? Kumbaga magiging illegal nga 'Di ba? Pagka yan na desisyonan ng Supreme Court na illegal nga yung ginawa na impeachment na yan. Na yun nga sa una pa lang, 'di ba? Yung mga sinorkat at sinorkat nga talaga na ginawa ng Kongreso. Minadali pa nila na hindi nila talaga pinag-isipan yung mga kabobohan na ginawa diyan sa impeachment article of impeachment na isinulong sa Senado. Basura po 'yan.
into the 20th. Baka dyan pa lang, ubos na agad ang debate nila, ubos agad ang oras dyan. Pag Oo, debate tama. pa lang nila dyan. Kapag diba? kinesyonan yan, syempre yung mga, ang tatakot. Pagka hindi yan nagkasundo sa debatehan na may tatawid sa Kongres, pagbubutuhan po talaga yan. Talagang ganyan po. Yan po ang kalalabasan yan. Kaya malinaw pa sa sikat ng araw at sa mineral water na mababasura ang impeachment niya. Lino din naman na abogado ni VP Sara. Pag kinwestiyon daw yung otoridad ng 20th Congress para ipagpatuloy po yung impeachment, mapipilitan ng Senado na bumoto sa kanyang motion. Oo, tama. O, di ba? Yan ang talagang, ano, Sa Senado, di ba? yan talaga ang mangyayari. Botohan po ang mangyayari dyan sa Senado. Pag hindi nagkasundo yung mga senador. Botohan. Ha? Di ba? Oo. Maaari na niya makita ni VP Sara sa magiging resulta ng naturang boto kung may sakat na numero ba siya para harangin yung mismong trial. So Umpisa pa kapag lamang, no? Talagang tipo sa resulta ng eleksyon, kinabahan ng administrasyon Marcos, di ba? Dahil may number at mga talagang nung manalo si Camille Villar at si Amy Marcos. O, di ba? Tapos nanatiling mga nanalo si Bongo, Marcoleta at si Pato de la Rosa. O, ano na 'yun? Number na po 'yun. Yun na po ang talagang kinabahan ng Marcos doon. Kaya nga hugas kamay siya na talagang inano niya. Nagkunwari lang budol lang ang Marcos Gawa niya mag-courtesy resignation ang mga kabinete niya para hindi na masilip na ang pagkakamali niya, palpak ng administration niya. Saan niya sinisi? Doon sa kabinete niya. Pinag-courtesy resignation niya. O ano nangyari? Ibinalik po lahat. Talagang hindi niya po talagang napakatangang desisyon lang talaga ang ginawa. Botohan sila, Miss Ali, at naka-13 ang nagsabing Oo. hindi pwedeng ituloy yan. Itawid. Wala na. Oo nga. Wala na. Pinagtagpuan Wala ng na. Kapital na dahil nakabinbin pa rin sa pagtatapos ng 90th Congress ng impeachment complaint, maaari igit ni VP Sara na anumang hakbang na maaaring gawin ng 20th Congress ay katumbas na rin ang pagtrato nito bilang bagong reklamo. Oo, tama. Di ba? Paglabag yun. At kapag yan, pag tinignan mo yan as another impeachment complaint, paglabag na doon sa nakasaad po sa 1987 Constitution natin, Oo, na Constitution. no official shall be impeached, no? One-year ban. May 1 year ban. 1 year ban. Di maghihintay na naman kayo na isang taon. Ano namang article of impeachment naman ang isasalang nyo dyan sa Kongreso. Dyan sa Kongreso, tagilid na rin po dyan. Marami na wala na yung mga talagang crooks dyan na talagang humahakot ng mga pera ng bayan. Binabayaran po sila para siraan ang pamilya Duterte. Bayad po yan. Nandyan po yung mga bago mag-eleksyon sandamakmak na pera talaga ang sandamakmak na pera ang talagang nagastos. Yan po nakakasama ng loob Ginamit ang pera ng bayan sa pamamagitan ng vote buying dyan sa pagboto. 'Di ba? Ano nangyari? Wala rin nangyari. Hindi sila umubra, hindi sila nanalo. 'Di ba? Isang beses sa isang taon within 1 year. Yan, 1 year. Pagsasampa ng mahigit sa isang impeachment complaint laban po sa opisyal na iyon. Di sa 2026 na lang ulit subukan niyo. Oo, maghintay na lang kayo. Maghintay na lang kayo ulit sa 2026. Issue? Dahil iso oras mo na, alas 8:46 ng Ayan po, narinig po natin ang salaysay dyan sa Net25. At eto naman po sa next video. Hindi nyo akalain na yung mga loyalista noong 1980s, yung mga loyal kay senior president na si Marcos Sr., bumaliktad na po. Nandyan po sila. Nandyan po sa Max Restaurant. At nagkaroon po ng conference na talaga naman nagising po sila
nauntog po sila sa nangyayari ngayon sa administrasyon na hindi nila akalain na hindi magagaya ng anak yung nagawang performance nung tatay, 'di ba? Si Marcos Sr. ay talaga po ang dami naman talagang humanga diyan. Nung manalo si Duterte, iyan po ang kumbaga diyan po kumopya si Duterte sa Marcos Sr. na talaga naman na kumbaga copy paste ang nangyayari. Pero mas magaling po ang Marcos talaga. Talagang ang problema ng bansa ay paangat na nun eh. Kaso may mga talagang mga rebelde na talagang ayaw sa ano niya, sa pamamalakad niya. Kasi nga, gustong siraan ang administrasyon. 'Di ba? Kumbaga ang talagang motto ng Marcos Sr. noon sa ikaunlad ng bayan, disiplina talaga ang kailangan. Totoo naman po 'yun. Dapat kung nagtuloy-tuloy lang at hindi na hindi na patalsik ang Marcos Sr., maunlad na sana ang bansa natin ngayon. Kumbaga maihahantulad po tayo sa bansang Singapore noon. 'Di ba? Kaya eto po, pakinggan po natin siyempre, ang mga loyalist ng 1980s na dating kumakampi at loyal na loyal sa mga Marcos. At heto po sila ngayon. Umaga, marami pa Ayan, eto po sila ngayon. Natin ang pag-isang press conference at ito po yung withdrawal of support po ng mga Yan, napakinggan po natin, withdrawal po na talagang binabawi na nila ang kanilang suporta sa mga Marcos na dati na silang loyal sa mga Marcos at hinahangaan po nila dati ang Marcos. Pero iba po ngayon, baliktad na po ngayon. Ang ginagawa ng administrasyon ng Marcos ngayon ay hindi po nakuha sa ama. Hindi niya po nahigitan ang kanyang ama sa pagdating sa performance. Magkusay talagang kung ano ang kalakasan at ang lakas na sinasabing strongman, 'di ba? Strongman ng bansag sa tatay niya na si Marcos Sr. Strongman po 'yan eh. Ngayon po, ang kanyang anak na si Junior ay hindi na po strongman. Kabaligtaran po, matatawag po nating weak man. Talagang nakakadismaya po ang nangyayari ngayon sa ating bansa sa kagagawan ng pamamalakad ng administrasyon na to. Napakasakit po talaga. Marcos loyalists, mga solid Marcos loyalists po ng Oh, yan. 80s. Ngayon po nandito po sila, withdrawal of support nila at para mag-support po sila kay Sara Duterte, kay VP Sara Duterte. At ito po isa po sa mga loyalists na Pumaling na po ang suporta nila kay Inday Sara. Galing sa mga suporta ng mga Marcos na napunta na sa suporta ng Inday Sara. ito ate ate, mag-hello ka. Si Ate Carina Cristobal. Isa ako sa nag-isip. Ang laki ng hirap ko. 1986 pa. Mga may edad na, di ba? May mga loyalista talaga 1980s yung mga yan. Mga kami, yung mga umupo, kailangan pala mahusay ka magnakaw para paupuin ka. Hindi ako mahusay magnakaw eh. Oo. Yun ang talagang problema eh. Ang daming nakawan kasi ang nangyari. Mga corrupt talaga dito sa administrasyon na to. Hindi lang corrupt. Puro sinungaling pa. Pagdating nagsasalita sa taong bayan. Hindi pa transparent eh. Pagdating sa GAA, doon sila nadismaya na talagang ibinulgar ni Pangulong Duterte at ni dating running senador na si Vic Rodriguez. Talagang natauhan po yung mga loyalista siguro doon sa mga gaang nangyari. Hindi yan po si Hindi po Pierre. ako makakaya dahil sa edad. Nag-retire po ako dahil ako po yung Press hindi ko sila natin, naman. marami pong press. Ako yung sila nag-retire kaya po hindi ko sila naman. Hindi ko po inabot yung administrasyon ng Pangulong Duterte. Pero nakita ko po yung diferensya. Yung pamamalakad, yung pamumuno ng Pangulong Duterte. Makikita niyo po na Si Arsenio. ang Na nakita nyo po, ngayon po umahanga sila sa dating pamamalakad ng Rodrigo Duterte.
na talagang, siyempre, unang-una, unang pagkakaupo ni Marcos Jr., hindi pa nila medyo hindi pa nasisilip eh. Netong nakarang after ng 3 years, yan po, bumulusok po eh. Diyan na po nila nakita. Wala nang habol eh. May 3 years pa siyang na natitira. Anong gagawin niya sa 3 years na yun? May hahabol niya pa ba? Dapat etong 3 years na yan, may maganda ng pagbabago. After 3 years, may maganda ng infrastructure na nagawa ang Administrasyong Marcos. At nakikita na ang mga resibo after 3 years. Kaso, puro pamumulitika ang ginawa eh. Sa buong 3 taon, puro paninira sa Duterte ang ginawa nila. Nagplano, ginawa nilang pabagsakin ng Duterte hanggang sa makalimutan nila ang responsibilidad nila sa bansa na pagandahin at pababain ng mga bilihin, lalo ng pababain ng mga kuryente. Hindi po nila nagawa ngayon. Ang nangyari po sa Kongreso, wala nang pagdinig tungkol sa mga ganyan. Puro mga paninira lang ng Quadcom ang nangyari. Yan po ang sanhi ng Quadcom na araw-araw talagang buong 3 taon. Wala na silang inintindi. Unang-una po sa ating tinatawag na security. Ibang-iba po ng panahon na Pangulong Duterte, makakalakad po kayo magkakawang loob ninyo. Oo, tama. Diba? Makakalakad ka sa gabi na safe ka. Dahil nga talaga sa security ng bawat individual na safe kang maglalakad sa daan. Pero ngayon po, wala. Puro mga kidnapping na po ang nangyayari ngayon. Anak ninyo, na kahit umuwi ng gabi, alam niyo po, panatag kayo safety ang anak ninyo. The original 1980s Marcos loyalist declaration. Yan, binubulong po, no? 1980s po yan, mga yan. Talagang mga loyalista yan. Ang loyalista ay may mga grupo-grupo po talaga yan na sunod-sunod na po yan hanggang sa talagang umayaw na sila sa Marcos administration. Kumbaga hindi lang po yan mga yan. Baka madagdagan pa po yan. Sinisimulan na po nila ngayon. Of withdrawal of support of Bongbong Marcos. Yung ginawa ng matandang Marcos noong araw, puro infrastructure, puro development po tinitingnan nila. Hinahangaan talaga nila. Siyempre, yung pong media at that time, lalo na po ng panahon na matatapos na yung US bases dito sa Pilipinas at nararamdaman na po ng mga dayuhan na parang ini-implement na unti-unti ng matandang Marcos yung kanyang foreign policy. Kaya po yung media, yung unti-unti na pong nag-quiz, iba na po ang lumalabas na reports. Bata pa po ako ng panahon na pero may isip na po ako. At naikukumpara ko po ngayon, yung sitwasyon noon sa sitwasyon ngayon. Noon pong 2022, tahimik po kaming sumuporta sa kay Marcos Jr. Yun naman pala. 2022 pa lang pala. Talagang hindi na sila sumusuporta sa Marcos. Pero talagang suportado nila ang Duterte noon. Kaya nga landslide, di ba? Malamang at sa malamang, suportado na nila ang Duterte. Pero siyempre, pagdating kay Marcos noon, nangangandidato pa lang, tagilid na pala sila. Hindi ibig sabihin pala, nung nangangandidato pa lang, si Marcos Jr. ay tagalid na po pala siya sa mga loyalists ng 1980s. Ganun pa po talaga ang nangyari. Ako po ay pumirma na. Doon pa man. Kaya po, si General Butan. Nung pa pong hindi pa po nabubuo yung Filipino guerrilla process. At the time po na kino-conceptualize pa lang. Naglabas po ng manifesto at that time kung aking kaibigan na si Captain Dado Enrique ng manifesto of withdrawal of support. Pumirma po ako doon. Pinadala ko po yun sa kanya. At ako po pinaninindigan ko po yung pag-withdraw. Hindi ko po inaasahan na ganitong mangyayari yung umupo po ang Marcos Jr. Ang ini-expect ko po ay babawiin niya po yung mga maling akala dun sa mga Marcos. Hindi, talagang ang expect din po namin, expect natin, ay talagang lilinisin nila ang pangalan nila. Babawiin nila. Dahil akala nga natin mas maganda pa ang magiging resulta. Diba?
Kumbaga, yung mga nasirang pangalan nung Marcos Sr. na sinisira ng mga dilawan ay babawiin sana ni Marcos Jr. Ito sana ang pagkakataon na talagang lilinisin niya ang pangalan ng angkan ng Marcos. Pero iba po ang nangyari. Bukod sa hindi niya nakuha ang performance ng kanyang ama, ay bumaliktad pa po siya. Kumbaga, lalo pong lumala. At lalo pong lumala at lalong nasira ang Marcos, ang pangalan ng Marcos. Dahil po, eto nga, siguro, kaya nga kumampi na si Senador Amy Marcos dahil sa talagang hindi po nakuha ni Marcos Jr. ang performance ng kanyang ama. Kaya nagagalit po si Amy Marcos. Di ba? Nagpadala po kasi yung Marcos Jr. sa mga nakapaligid niya. Diyan sa tao diyan sa Malacanang. Kung ano utos-utusan na lang po siya. Nadidiktahan po siya ng mga maling advisor niya. Yan po ang nangyayari. Una, yun pala ay kabaligtaran na mangyayari. Opo. Kaya po ako nandito ngayon at humarap po sa inyo para po maipahayag din sa inyo na kahit po sa mga pribadong mamamayan, yung po tinatawag na silent majority, marami po sumusuporta sa ating, lalo-lalo na po sa ating Vice President na si Inday Sara at ang ating Pangulong Duterte. Ituloy lang po natin yung ating mga agikain, yung pong ating mga pangarap at yung ating pong mga mission sa pagkakataong ito. Focus po tayong sumuporta saka dito po ngayon sa ating tinutuligsa ng todo-todo na pamilya Duterte simula sa ama hanggang sa mga anak. Tulungan po natin sila dahil nung nagbigay po sila ng kanilang servisyo ay hindi naman po sila nag-expect dahil alam po nila trabaho po yun, service po yun. Kaya siguro po ito yung pagkakataon na pwede po natin silang suklihan dun sa kanilang mga sakripisyo para naman po sa ating mga Pilipino. Yun naman po, magandang po sa media o vlogger, lahat po kayong mga naalala ko lang ang Mundo Original 1980. Si Roland Ota po ako, si Carolan, ako po yung narinig ninyo Ratsyado sa umaga at saka ano siya. Naalala ko lang yung original 1980s, nabagit ni Ricard Galang yung si Carlos Luigo. Yan po. Nako. Yari ka ngayon. Yari ang administrasyon. Talagang yung suporta ng mga loyalists, marami po yan. Kumbaga, mga grupo-grupo ng loyalists, kapag yan ay nawala na. Isa pa lang yan, yung grupo na yan, na loyalist 1980s. Talagang bumitaw na po at nag-withdraw ng suporta sa mga Marcos. Ang hirap po niyan. Talagang ibig sabihin, malala na po talaga. Pumaling na po sila sa Duterte. Siguro isa rin pa yan sa mga nagpanalo kay Bongo, kay Bato de la Rosa, at kay Marcoleta. Yung mga loyalist na yan, yan yung mga bumoto sa mga taga-PDP laban. Isa rin yan sa mga sumuporta. Pero wala tayong magawa. Ang nangyari sa mga eleksyon yan talagang basura lang talaga. Kaya may mga nakalusot pa. Pero sa number ng alyansa, marami po ang sa kanila ang hindi nakalusot. At nakalusot po si Amy Marcos at Camille Villar. Isa po sa mga susuporta kay Inday Sara. Na sinasabi naman ni Lacson na kapag sa impeachment ay kailangan ebidensya. Bumaling tayo sa ebidensya. Hindi po. Wag po tayong maniwala diyan kay Lacson. Basura din. Kumbaga sinasabi niya lang din ang para lang mabahiran, kumbaga mabago ang isipan ng mga tao. Hindi po. Bakit si Inday Sara lang ang tinira ng mga at siniraan ng mga congressman? Marami na mga confidential fund dyan na hindi nila maraming confidential na ng mga kabinete dyan na hindi nila sinilip. Di ba? Ganun nangyari. Talagang paninira lang ang ginawa nila kay Inday Sara. Kaya yan po, narinig po natin ang buong salaysay ng loyalist na 1980s loyalist. At napakinggan po natin at napanood po natin ang video. Kaya hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel
para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.